ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karawad lawa sa One Mindanao. 20 kabalay naugdaw sa Barangay 23-C Davao City. Kapin 700,000 pesos na talang danyos. Kabumbiruhan naglisod pagresponde gumikan sa mga nakapark nga sakyanan daplin sa dalan. Pipila ka motorista ug residente apektado human gibaha ang pipila ka kadalanan sa General Santos City. Special audit sa gingong 2 billion pesos mishandled funds sa Ministry on Basic, Higher and Technical Education sa BARM gisugda na sa Commission on Audit. Kick-off sa National Teachers Month 2025 gipahigayon sa Coronadal City sa South Cotabato. 240,000 ka laptops nakatakdang ipanghatag sa mga public school teachers sa nasud sumala sa DepEd. Pagguha og mga tuyom usa sa mga panginabuhian sa mga taga Samal Island sa Davao del Norte. Unsabay maayong epekto niini sa panglawas sa tao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gatusan ka magbanay ang nawad-an og panimalay human miulbo ang dakong sunog kag ganinang kadlawon sa Barangay 23-C sa Davao City. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, usa sa mga nagpalisod sa mga bumbero, mao mga nakapark nga mga sakyanan sa dalan sa maong lugar. Doon na sa pagpasabot ang BFP, kalabot sa ilahang protokol sa pagpakgang sa kalayo panahon sa sunog. Ingon ani kadako nga sunog ang mipukaw sa hinanok nga tulog sa mga residente sa Purok 4B, Barangay 23C, Isla Verde sa Davao City. Alas 2:50 sa kadlawon kaganiha. Mag alas 6 na sa buntag na fire out. Pagsubang sa adlaw, mas klaro na ang gibilin ni ining danyos. Naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga nasunugan nga igo na lang sa paghipo sa mga bakal, asin ug uban pang pwede mabaligya sa ni Sandy. Paspas matoy pa mikanit ang kalayo. Misuway pa sila og tabang sa pagpalong sa kalayo aron dili na maabot sa ilaha ang sunog. Apan wala na natabang. Responde sa bomberos, nakaresponde man sila dayon. Ang problema lang pag abot nila diri nautdan din sila tubig ba. O kami pa nagbutang og tubig sa ilang tangke para mapuno. Paspas juga ma'am. Tuyok mangud ang kalayo ma'am. Wala na nasalbar nga gamit sinamra. Gani hasta ang importanteng dokumento na ugdaw. Tabi lang po ng bahay namin po. Kaya wala kaming nalabas na mga gamit po namin. Pagising po namin, malala na po yung apoy. Mahirap po kasi hindi po namin alam kung paano po kami magsisimula. Si Tatay Jojo naswertehan kay wa maangin ang iyang balay. Karon naswertehan Karon ang tao naswertehan kay wala maapil. Dili moubos sa 20 kabalay ang naugdaw ug anaa sa 700,000 pesos ang kantidad sa danyos. Parayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Hagit matud pa sa BFP ang kadaghan sa nakababag sa dalan. Kaya masulod sa trakunta dayon-dayon kaso adunay kuan ma'am no mga nakapark na mga sikat sa dalan, adunay mga nakapark na sakyanan. So dira pa na clear sa mga tao inang mga sakyanan katong nidako na ang kalayo. Gipasabot sa BFP ang katawhan nga doon na matud pa sila ginasunod nga protokol sa pagpalong sa kalayo. Kay ang nahitabo daw kaganiha giilog na sa pipila ang ilahang fire hose kay gipasiritan ang ilahang nasunog nga balay. Ito nga mga cover exposure, nato yung mga inana nga mga sistema ma'am ba din kapangilog ang tao sa kuan sa hose dili makapokus sa mga bumbero kay ilugon sa tao kay ilang bisbis ay ilang kuanon ang ilang mga panimalay. Parayon pa ang assessment ug validation sa karon sa Davao City Welfare and Development Office. Hinuon hatagan na og pasiunang tabang ang mga residente sama sa pagkaon. Ada asabang City Health Office aron masuta ang panlawas sa mga apektadong residente. As of this time, naatay estimated lang, not final, not official data, naatay 111 families. So we're still counting kasi ongoing pa man ang ato ang interview. So naatay 20 for the house owner and then the 15, then the 10. So ingan ang ato ang apportionation of the financial assistance apart sa mga food and non-food na.
Sara, sa report sa Davao City Police Office, ana sa 60 ka mga balay ang naugdaw sa mong sunog o electrical ignition ang hinungdan sa sunog. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. 5 ka establisimento sa Villanueva, Misamis Oriental na ugdaw. Usa ka bumbero na samdan pa ato sa pagresponde sa mga sunog. Ani report ni Cyril Chavez. Paspas nga naugdaw, human nga miulbo ang dakong kalayo sa Purok 5, Barangay Katipunan sa Villanueva, Misamis Oriental, adlong Domingo, pasado alas 10 sa buntag. Anaa sa 5 ka mga establishmento ang naugdaw kung asa sagad niini motor shop, vulcanizing shop, tindahan, kananan, ug laing kananan nga partially damaged. Sumala sa BFP, gisaka nila sa first alarm ang insidente. Tungod paspas nga mikalat ang kalayo, labi pa nga gama sa light material sa mga establishmento. Hinoon, dali nila kining nakontrola o nadeklarang fire out pasado las 11 sa buntag. Miabot sa 337,000 pesos ang danyo sa mong hitabo. Sa mong hitabo, samdan ang usa ka bumbero ato sa overhauling operation nga ilang gihimo. Human madeklara ang fire out. Hinoon, minor injury lamang kini. Naay natala nga nasamdan sir, pero mga minor ato sir, like na samad sa kaning atop bitaw pag overhaul. Di pa sa makumpirma sa kabumbirohan kung unsa ang rason sa mong sunog. Apan base sa pahayag sa mga residente nga nakasaksi sa hitabo, nagsugod kuno ang sunog sa usa ka motor shop nga naugdaw sab. Naay ilang nadunggan nga buto, pero kuana sa nanay kalayo dan ay ha ang buto. So most likely kay kato vulcanizing shop man tong pikas, ang among kuana to lantaw namo is nigboto ang kompresor ato kay ni-release ang hangin. Padayon sab ang panawagan karon sa kabumbirohan ngadto sa publiko nga magpabiling igmat aron malikayan ang sunog. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ato ng Cyron, ang dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Palisuray sa paglabang ang pipila ka mga motorista o residente. Human gibaha ang pipila ka mga kadalanan sa General Santos City o Cotabato. Gumikan sa nasinating kusog nga ulan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw dagat na nga gilabang niini mga motorista ang Lagaw Connell Road sa Barangay Lagaw, General Santos City, Lunes sa kadlawon. Human mibundak ang kusog nga ulan. Gani ang 26 anyos nga si Miggy Kawari Andang nangunay na sa pagtabang sa mga nangatanggong nga mga motorista aron makalabang. Mitabang sab kini sa usa ka mga nakay nga babayi kinsa napalungan og motor ang mister gumikan sa baha. Naglakaw siya niya yang asawa murag naay dala nga motor pod kay giuna na mo tong motor tapos naay mga dala nga murag gamit pa sana siya nga buntis to ba simpre giadto na lang pud nako gialalayan nako ginenay na og palakaw. Hinuon ni hupa na ang baha sa moong kadalanan. Apan sa laing kadalanan sa moong barangay, halos tuhod pa ang baha. Mga kapuso, dili gid basta-basta ang level sa tubig baha dinhi mismo sa Nursery Road. Gani ang uban na mga motorista mapalungan gayud og makina gumikan sa taas o laom ang bahin sa kadalanan nga dunay tubig baha. Lakip sab sa napektuhan ang ubang pasahero nga padulong sa ilang trabaho. Pagi ko pamahaw pa. Ay, udto na kayo ako kaon. Kay nga naman tungod sa baha. Kaka-duty. Wala. Gilayon nagpahigayon o clearing operation ang barangay sa mga kanal sa mga lugar aron paspas ka mubas ang baha. Mga tao na ako sa utility, akong gipakuha tong mga labi na sa kanal, tong mga nagtambak ng mga basura. Samtang sa President Roxas North Cotabato, daw sa pasab ang kadalanan ang nasinati sa pipila ka mga motorista sa barangay Green Hill. Human mibundak ang kusog nga ulan, magalas 4 sa hapon adlawng Domingo. Matod sa uploader nga si Julhaida Plang Pedro Gasa, usas sab sa nagpalisod sa mga motorista sa paglabang, mao ang mga bato nga miharang sa dalan nga gianod sa baha gikan sa bukid. Ginasuta pa sa otoridad kung dunay naangol sa insidente. Matod sa Pag-asa, habagat ang nagpaulan sa maong lugar. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, layo na sa nasod ang bagyong Lani apan posible gihapon ang pag-ulan sa pipila ka lugar.
Nakaapekto karon sa nasod ang easterlies o init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Kini ang maghatod og mapanganurong kalangitan ug mga katag-katag nga pag-ulan. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa kusog nga ulan sa pipila ka lugar sa Barm ug Socsargen. Posible sab nga muhinay ang ulan pag-abot sa kagabion. Usa ka bako operator ang samdan human nabanggaan sa usa ka truck nga adunay kargang pinya sa sitio Mangima, Manolo Fortich. Ano ang dugang detalye? Pinaspasay ang pag-rescue sa mga personahe sa Manolo Fortich Rescue Team. Nining usa ka lalaking nagkadugo sa sitio Mangima, Manolo Fortich niadtong adlong Biyernes. Naigo matud pa ang maong lalaki sa usa ka 10-wheeler truck nga nawadan og brake sa palugso nga dalan sa maong lugar. Sumala sa Manolo Fortich PNP nga ang maong biktima usa kuno ka backhoe operator sa ginahimong road construction project sa lugar. Nagpasilong kuno ang biktima dihang nahitabo ang aksidente. Kining puso truck nga naikarga nga pinya kargado pag-abot din sa sitio Mangima, no, according sa sa driver nawad-an siya og brake. Munang kanang kurbada diha nga portion nga naay mga scene nga gipang kuran naato dito that time ang kanang driver sa backhoe. So kato siya nga mga scene dayon na igo. Naimutong ang kato dayong driver sa backhoe na igo po rin siya dito. Nabandahan siya. Samad sa nagkadaiyang parte sa lawas ang naangkon sa mga biktima, kinsa daling gidala sa ospital. Hinuon ana sa lawas nga kahimtang ang biktima ug anduna na sab kunoy panagsabot ang kabanay sa biktima. Tali ang tag-iya sa mga truck, pahimangno sa kapulisan nga siguruhon nga naa sa maayong kahimtang ang mga truck o sakyanan aron malikayan ang susamang disgrasya. I-shoulder sa tag-iya sa puso truck ang iyang bili nga mga gastuhanan. Aside sa ato iyang sweldo, accident prone area ginadya. Kanang natimingan gid kanang kurbada jud kay sa tanan. Kauban si Makoy Sepron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang usa ka van driver ug usa ka lalaking pasahero samtang samdan ang usa ka babaeng pasahero human gipamusil sa laing pasahero nga lalaki sa Talisayan, Misamis Oriental. Kapulisan padayon ang pag-imbestiga sa maong insidente. Ari ang report ni Cyril Chavez. Nagbuyon og daligo silang kaugalingong dugo. Ingon ani na lamang naabdan sa Talisayan PNP ang duha ka mga lalaking biktima sa pagpamusil sa usa ka pampasaherong van sa Purok 2, Barangay Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental. Ang krimen nahitabo pasado alas 12 sa tungang gabi adlong Domingo. Matod sa PNP, pasado 1:40 na sa kadlawon na abot kanila ang impormasyon. Pagresponde nila sa lugar, mga patayng lawas nga adunay pinusilan ng ilang naabtan. Patay ang lalaking van driver, lakip na usa ka lalaking pasahero. Samtang samdan ang usa ka babaeng pasahero nga gidala sa ospital. Amang van adunay biyaheng Cagayan de Oro City padulong Hingoog City sa Misamis Oriental. Naigo kini siya sa iyahang dughan nga bahin ang katopong isa nga pasahero nga naglingkod sa likod nga portion sa van is nakahiagom gyapon og usa ka kaning samad pinusilan sa iyahang dughan gyapon. Base sa saysay sa duha ka mga saksi sa hitabo, ang suspect sa pagpamusil o sa sab ka pasahero nga naglingkod tupad sa van driver ug una kini minaog. Kalit niyang gipamusil ang driver, lakip na ang duha ka pasahero nga lalaki ug babae. Di pa sab maklaro sa kapulisan kung hold up ba ang nahitabo nga misangpod sa pagpamusil o kung aduna bay daang bikil ang mga biktima ngadto sa suspect. Mga witness nagtuo sila nga posibilidad nga magkaila lamang kini sila sa maong suspetsado kay naado naman pud sila'y nadunggan nga ang term nga ginagamit sa pagtawag sa maong suspetsado nga to sa driver sa maong van is angkol. Karon, padayon ang pagsubay sa PNP sa mga posibleng CCTV footages nga ilang makuha dool sa nahitabuan sa krimen aron sa pag-ila sa suspect. Padayon sab ang panawagan sa otoridad sa katawhan labi na sa mga posibleng nakaila sa suspect nga mihimo sa krimen. Ang maong individual no daw kuno kini siya sa pangidaron nga 30 kapin. Usa kini ka lalaki adunay medium build, mga 5'4" ang iyang height, and during the incident
nagsuot kini siya og dark nga shorts og black nga jacket. Cyril Chavez, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Laing kalbaryo na sab sa mga motorista tungod gipaabot ang laing taas presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Setyembre 9. Dili may balita sa mga motorista tungod kapin piso o moabot sa kapin piso ang isaka sa presyo sa gasolina ug diesel sugod ugma. Base sa gianunsyo sa mga kompanya sa lana, anaa sa piso ang isaka sa kada litro sa gasolina. Mao na kini ay kaupat nga sa gunsong semana nga taas presyo sa gasolina. Samtang sa diesel, anaa sa 1 peso and 40 centavos ang isaka sa kada litro ug 70 centavos ang isaka sa kada litro sa kerosene. Mao na kini ay katulong semana nga sa gunsong taas presyo alang sa diesel ug kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kon DOE-OIMB nga kini-epekto sa gipatumang sanksyon sa Estados Unidos sa Iran ug ang pag-hold sa exportation sa India ug nagpadayong airstrike sa Russia ug Ukraine. Kick-off celebration alang sa National Teachers Month sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao karong tuiga ang gipahigayon sa Coronadal City, South Cotabato. Department of Education ni pasalig nga ipadayon ang pagpanghatag og laptop sa mga magtutudlo. Lakip na ang pag-hire og mga administrative workers sa mga tunghaan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisugdan sa usa ka dance fitness program nga Zumba ang pagsugod sa pagsaulog sa National Teachers Month 2025 nga gisalmutan sa mga magtutudlo gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao. Gipahigayon kini sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Coronadal City adlawng Domingo. Isip pahalipay, dunasay paraffol alang kanila. First batch. Tumong sa mong selebrasyon nga matagan og bili ang mga magtutudlo nga gikonsidera nga bayani nga nagsakripisyo alang sa maayong kaugmaon sa mga estudyante. Usa sa gibutyag sa Department of Education atol sa pagsaulog sa National Teachers Month mao ang pag-hire og administrative workers sa mga tungaan. Kini kuno isip tubag sa mga mulo sa mga magtutudlo nga nagabuhat og admin task nga dili konektado sa ilang pagtudlo sa mga estudyante. Totoo yan. Maraming guro na nagreklamo na masyadong maraming ginagawang admin task kaya naging prioridad ni Pangulong Marcos na magbigay ng admin officer sa bawat eskwelahan. Dahil dati, minsan 3 eskwelahan, isang admin officer. So hirap na hirap yung admin officer, hindi rin nakuha nung eskwelahan yung full service ng tao. Ang maong lakang, lauman matud pa nga ipatuman sa kapin 40,000 public school sa nasod. Butang nga gikalipay sa mga magtutudlo. Malaking bagay na ang mga guro natin will focus on preparation of the lessons, preparation of tests, and assessment. Sabi nga ng mga guro natin na pagod na sila, hindi dahil sa pagtuturo, kundi yung mga bagay-bagay na walang kinalaman sa pagtuturo. Nakatakdang makadawatsab og tagsa-tagsa ka mga laptop ang mga magtutudlo sa nasod. Magbibigay ho tayo ng 240,000 laptops in the year 2026. Yan ay isa sa pangunahing programa ng ating mahal na Pangulo. Dahil siya ay isang techie, siya ay naniniwala sa power of technology. Kauman si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Special Audit Batok Barm Education Ministry Muhager Iqbal gisugdan na sa Commission on Audit. Pipila ka mga dokumento gikan sa opisina sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education gikuha matud pa sa Special Audit Team kauban ng PNP ug AFP. Ano yan dugang detalye? Adlong Biyernes, September 5, diyang miabot sa opisina sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Cotabato City ang mga personahe sa Commission on Audit kauban ang kasundaluhan ug kapulisan. Kini aron sugdan matud pa ang special audit sa giingong anomalyang paggasto sa 2 billion pesos nga pondo sa maong ahensya. Sumala sa COA nga 1.77 billion pesos ang gigasto sa Education Ministry alang sa Teachers and Learners Kit ug 449 million pesos ang gibayad sa usa ka supplier nga wala kunoy igong mga dokumento. Una nang gibutyag ni Barm Education Minister Muhager Iqbal nga andam siyang maokooperar sa himuon nga special audit. Apan gi-question niini
ang presensya matud pa sa kasundaluhan ug kapulisan kinsa naka full battle gear. Nakadala matud pa kini og kakuyaw sa mga tao sa palibot ug pagkadilatar sa trabaho sa maong opisina. Samtang nanawagan sab si Attorney Rasul Mitmug Jr., ang chairman sa Barm Parliament Blue Ribbon Committee ngadto kay Iqbal nga mag-leave una, samtang nagpadayon ng special audit nga ginahimo sa COA. Padayon nga ginakuhaan sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag si Minister Muhager Iqbal aban wala pa kini mitubag sa text o tawag. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Karong 108 ka adlaw na lang una ang Pasko, gipasidan-an sa mga health experts ang publiko nga mahimong magbabinantayon sa mga kaunon aron masiguro ang maayong panlawas karong Kapaskuhan. Sumala ni Dr. Ara Lorraine Agaw-Agaw, ang resident doctor sa Emergency Medicine Department sa Southern Philippines Medical Center, nga karong panahon sa Burr months, mamatikdan ang pagsaka sa kaso sa stroke, heart attack ug uban pang sakit. Nagunang hinungdan ini ang dili sakto ug sagunson nga mga salo-salo ug mga kalingawan sa holidays ingon man stress. Tambag ni Dr. Agaw-Agaw ang ayang likayan ang pagkaon ug mga sobra sa tambok ug mantikaon nga pagkaon, ingon man ang mga sobra sa parat nga pagkaon. Ang ayan sab nga likayan ang sobra nga pag-inom og alkohol ug likayan ang pagpanigarilyo. Aron mahimong maayo ang panlawas karong holiday season, gipasidanan ang publiko nga batasanon ang pag-ehersisyo ug pagkaon og mga dunay sustansya nga pagkaon. Ang ayan sab nga i-manage ang stress tungod posible sab kining modala og risgo sa panlawas. Himuon sab nga regular ang pagpa-check up. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nagmalampuson ang unang adlaw sa 2025 bar examination sa usa ka eskwelahan sa Davao City nga usa sa 14 ka testing center sa nasod. Ana sa sobra libo ang nag-take og bar exam sa maong testing center. Ano report ni Argil Relator. Sayong nangabot ang bar examinees sa Ateneo de Davao Senior High School sa Bangkal, Davao City, nga usa sa 14 ka testing center sa nasod alang sa 2025 bar examinations. Gisugat sila og cheer sa ilang mga kaubanan sa law school organizations nga gitugtang makapwesto sa tabok sa highway gawa sa testing center. Hugot nga pagakos ang pabaon sa mga kabanay ug higala sa bar examinees. Sama na lang sa ilahang si Sakira nga mibiyahe pa gikan og Marawi City aron ihatod ang iyang anak nga nag-eskwela na sa usa ka law school sa Davao City og first time nga mag-take og bar exam. Ay, grabe ang preparation niya, 2 years. Sabi ko sa kanya, huwag siyang kabahan dahil kader yan, kung anong ibigay ni Allah sa kanya, yun na yun. Ang bar examinee nga si Sipchu, nga gikan pa og Coronadal City, malaumon nga mapasa na niya ang bar sa iyang ikaupat nga take karon. Todo sabang support sa iyang asawa kaniya. Hopefully, by God's grace po. Ang day 2 sa bar exam nakatakda sa September 10, samtang ang last day sa September 14. Wala hinoy road closure nga gipatuman sa MacArthur Highway duol sa testing center. Hinoon gipaabot ang bugat nga dagan sa trapiko gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag sa pagsulod sa examinees ug alas 4 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii sa paggawas nila. Sa Mindanao, duha ang testing centers, lakip ang Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Sumala sa Supreme Court, ana sa 11,147 ang bar examinees sa unang adlaw sa 2025 bar examinations sa tibuok nasod. 1,099 ang nag-take sa ADU sa Davao ug 640 sa MSU IIT. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa sa mga panginabuhian sa mga taga Salmangal Island sa Davao del Norte mao ang manuyom. Apan dili po daw ingon ana kadaghan ang kita. Atong sayron sa report ni John D. Esteban.
Naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga mananagat sa barangay Katagman sa Samalaylan, Davao del Norte nga nagyubyub og sako sa dagat. Gitanggalan di ay nila og tunok ang kuha nga tuyom. Anaa sa tunga sa planggana ang gidaghanon sa kuha. Kinahanglan mag-amping kay sakit kaayo matunok og tuyom. Og sa gabi mabaw ra ni siya. Pero og adlaw lawom ni siya. Matago man siya sa mga bato nga magtuslaw man padulo. Dili basta-basta ang pagkuha og tuyom, gumikan kinahanglan nila kining sisiron sa ilawom aron makadaghan. Swerte na lang daw kung dili kusog ang sulog sa dagat. Og wanang takdo lang na kumbuan, usar po na yung mga order. Gitudluan kita sa mga taga baybay kung unsaon pag-abli sa tuyom ug ang saktong pagkaon ini. Ni mata-mata niya, muha na siyang itulak pasulod. Na nya, galo ni mo ne. Kabuaon ni mo ne. Na. Tanggalo ni mo tong iyahang sulod daw na. So mo na ni kani iyahang yellow, mo na makaon. Tamis-tamis nga creamy ang lasa sa unod nga color yellow o gitawag nga gonads. Sumala sa National Nutrition Council sa Department of Health, kakuhaan kini og protina, dietary fiber, minerals, beta-carotene, vitamin C ug A. Mas nami kung butangan og suka nga sinamak. Sumala sa mga residente, usahay mauna ni ang ilahang panudan, paresan lang ug mais humay. Mas lamay daw ni siya sa kuan. Mais nga kanon. Sumala nila, pait ang kinabuhi sa mananagat. Apan, way mahimo, bastang importante, patas sila nga nanginabuhi. Legal ang tinubdan sa kita. Kauban si Melchor Awing sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Garbo karon sa Zamboanga City ang usa ka 13 anyos nga lalaki human kini makadaog sa usa ka sport nga gitawag nga karting sa Cebu City. Ginikanan sa mga bata, nagpadayag nga angay matud pang suportahan ang hilig sa mga bata alang sa ilang kalabuan, ilabi na sa sports. Ato kining ilailahon sa report ni Efren Mamak. Kung sa layo tan-awon, daw toy car lang nga naglumbaanay sa racing line. Apan kung sa duol, doon na di ay mga nagamaneho. Ang tawag ni ini, karting, nga usa ka open-wheel motorsport gamit ang usa ka gamay nga four-wheeled nga sakyanan nga gitawag nga kart. Pilado kini sa United States ug karon ana sa Cebu City. Kini ang gikahiligan sa 13 anyos nga grade 8 student nga si Nathan Nemil nga taga Zamboanga City. Gani nagkampiyon kini ubos sa intermediate novice atol sa first leg competition niini sa panagdait Mabolo sa Cebu City niadtong August 31. I can't explain how happy I was when I won the karting race, but I can really feel sa heart ko na very happy ako. Matud ni Nathan, ang mong sport natun-an niya dihang nagtrain siya human ang pandemic. Diyang mulaag siya matag birthday ug magbakasyon sa Cebu. Matud sa ginikanan ni Nathan, wala sila magdahom nga ang maong sport ang makahiligan ni ini. Actually, trinay namin siyang i-engage sa iba't ibang sports sa school. Ask namin siya kung gusto niya mag-taekwondo, mag-basketball, mag-soccer. Yung iba, nag-try out talaga siya pero hindi talaga siya para sa sports na yon. Karon dunay tambag ang mga ginikanan ni Nathan sa uban, ilabi na sa mga dunay anak nga mahiligon sa sports. Actually, modern na talaga ang panahon. Hindi na natin pwedeng ipilit sa mga bata na maging teacher, maging doktor. Yun ang pinili niya. So I think the more na suportahan natin ang gusto nila, kahit hindi natin gusto yun, magiging mas successful sila. Tambag sa Nathan alang sa mga mahiligon sa mong sport. My tips is to drive smoothly, use reference for braking, and think strategically. But pinaka-importante po ang safety. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, sa mga konsumante sa Davao City Water District, nagpasidaan ang ahensya sa 7 ka oras nga walay tubig sa pipila ka lugar sa Maa sa Davao City karong Biyernes, September 12. Sa pahayag sa Davao City Water District, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kana mga kapuso. Laumang walay agas ang dakong bahin sa maaning syudad sa Davao.
kinialang sa ipahigayong preventive maintenance activity sa Talomo Pump 2. Giabisuhan ang mga apektadong konsumante nga magpundo og tubig sa limpyo ug dunay taklob nga mga sudlanan. Una ang adlaw sa nakaschedule nga water service interruption. Hinuon ug galing walay mga kakulian, laumang mas sayo ang schedule ug mabalik ang tubig. Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.